Ito guys, nang dahil sa baha, ito na naman ang nangyari sa atin. Nakahigop na naman ng tubig. Ito guys, ang nangyari. Yan, may laman pang tubig guys, nang dahil sa baha ngayon. Ayan po, ayan tubig po yan ha. Tapos ito yung air cleaner niya guys, napakababa. Yun, ito yung hose, pumunta dito. Ngayon ang gagawin muna natin, sigurado may tubig sa loob yan. Magtatanggal muna tayo ng mga nozzle, baka sakaling mapaikot natin yung makina kasi may laman na tubig yan yung bawat silindro ng ating piston. Ngayon tatanggalin muna natin itong mga nozzle para sumingaw yung kanyang tubig kung sakaling maikot pa. So sana maikot pa natin to, at sana nung paglusong nito ay biglang namatay yung ating makina. Pero kung ito ay niredondo pa, ay malamang baluktot na naman ang ating connecting rod dito. So yan, may upload na rin akong ganito na nalusong sa baha. Ito nalusong na naman to sa baha sa Maynila. Yariker papunta dito sa Pasig. Bali to, tatanggal natin tong mga nozzle. Tapos ikutin natin dito sa ating pulley kung maikot pa. Sana maikot pa. Yun guys. Ayan guys, natanggal na natin yung ating mga injector. Bali ito na yung ating mga injector. Guys, dyan natin malalaman yan guys kung may laman na tubig yung ating bawat silindro ng ating piston. Yan, gamit lang tayo ng tingting. Ayan. Tapos dito, ayan, mayroon guys. Ayan, may tubig. Yan. Dito naman tayo sa number 3. Ayun, malalim. Mayroon din tubig guys. Number 4. Mayroon din. So ngayon guys, sana maikot natin yung ating sigunyal para lumabas yung tubig. Pag naikot natin yan guys, saka natin i-redondo para lumabas yung tubig dito sa ating bawat silindro. Kung sana umikot itong ating sigunyal guys. So yan, nakabukas na yan para pag niredondo natin, lalabas dito yung tubig. Sana umikot pa. Nilusog niya ba naman sa baha? Ayan guys, subukan natin ikutin yung ating sigunyal. So ayan guys, naikot pa natin yung ating makina. Yan. Sana ay matuloy yung ikot niya. Ayan. Nagagalaw pa po natin guys. Yan. Yan. Bali, pasalamat tayo at naikot natin yung ating ang ating sigunyal. O ginamitan ko lang ng ng yabitobo para maikot natin, para mas magaan ikotin. So yan guys, naikot po natin. Ibig sabihin po niyan ay hindi po nabaluktot yung ating connecting rod. So yun po guys, naikot po natin ng isang ikot yung ating pulley. Bali naikot po natin makina. It means guys, hindi kumapit yung ating bearing or yung ating connecting rod, hindi nabaluktot. Ngayon ang gagawin natin, at sigurado may tubig dyan sa ibabaw ng bawat silindro yan or sa ibabaw ng piston, ang gagawin po natin ay re-redondo natin para lumabas yung mga tubig dito sa ibabaw. So ito guys, bali hindi tayo gagamit ng susian, kundi magmamanual tayo dito sa ating starter. Ang ginawa ko dyan, ito po, may wire tayo, tapos kumuha lang ako ng positive dito sa ating baterya. Yan, kumuha lang ako ng positive sa ating baterya. Siyempre hindi naka-on yung ating susi. Bali ang gagawin natin guys ay i-redondo natin. Bali pupunta tayo dito sa ating solenoid, i-rekta lang natin yan guys. Yun, sana guys ay may lumabas dyan na tubig. Dyan po lalabas yan guys. So pag gaganyan kasi guys, pag niredondo natin yan, ibig sabihin makakahinga na siya o makakalabas ng tubig. Pag niredondo natin yan na nakakabit pa yung ating mga nozzle, may tendency po yan guys na mabaluktot yung ating connecting rod. So ganun guys, pag namatay po yung makina, bigla pong namatay, wag nyo na pong ulitin, wag nyo na pong paldarin kung sakaling lumusog kayo sa baha. Ito guys, sana lumabas ang tubig dyan. Redondo lang natin. Yan, okay. Ngayon may lalabas dyan na tubig. So start natin, ayan, nakarekta lang yan. Palalabasan natin ang tubig dyan guys. Guys, kailangan maubos yung tubig na yun
na nandyan sa ibabaw ng ating piston. Kaya rekta lang guys. Ang ibig sabihin niyan guys, hindi siya nabaluktot o sumingaw na siya. Yan, may tubig. Lumabas? Oh. Saan galing? Sa ibabaw. Isa pa. Okay. Yun na yun. Ano mo? At syempre guys, ngayong palabas na natin yung ating mga tubig sa ibabaw ng piston, lalagyan natin ng langis yan bawat piston. Dito lang guys sa ibabaw. Lalagyan natin yan. Alin? Bigas na naman yung pedal eh. Pero lakas ng vacuum. Stack up din yan. Ha? Stack up din siguro. Salamat. Yun guys, bali lalagyan na natin ng langis. Ayan guys, ito na yung ating mga nozzle, ibabalik na natin. Ayan, nakita nyo na nilagyan ko po ng langis yan, bawat silindro para malubricant yung ating mga piston. At yung ating piston ring para bumuka siya. Yun, nilagyan natin ng langis yan. So balik na natin itong mga nozzle na ito. Okay. Yun, tapos kabit na natin yung ating mga tube. Okay, kabit na natin yung ating mga tube dyan guys. A few moments later. At yun guys, naikabit na po natin yung ating mga tubo. Yan, bali ang gagawin natin is i-redondo na natin. Palalabasin na natin yung diesel dito sa ating mga nozzle. Ayan, napalabas na natin yung tubig, naikot natin yung sigunyal, hindi siya tumukod or hindi siya na stack up. So ngayon, ang gagawin natin, i-redondo na natin para lumabas. Mapanda na natin. So hindi muna natin kakabit yung ating intake cleaner, intake hose. So ayan, panda na natin guys. Siyempre, on natin ang susi. So yan, naka-series muna sa ating charger. On muna natin guys. Tapos yan, nakakabit pa rin sa baterya, sa positive, yung ating pag-start. So sa solenoid, dudukotin pa rin natin, pero nakaw ng susi para nakaw ng ating injection pump. Yun, so palalabasin natin dito yan, yung ating mga krodo. Yung krodo guys. So start natin, redondo. Kailangan may lumabas dyan guys. Yun. Ayan, may lumabas na dyan guys. Ayan, meron na pong lumabas. Yun, so isasara na natin. So ibig sabihin, hindi nag-stack up yung ating Conrad o hindi na baluktot. May redondo siya guys. Ngayon sana ay umandar po at hindi siya naging maingay yung ating makina. Yan, sana po umandar. Yun. So ito pala guys ay hindi po ito electronics. Ito ay mechanical lang o manual. Wala po itong electronics, hindi gaya ng isang ibang Polychip 1 na
may electronics. Ito po ay wala. So start natin guys. Sana po ay mandar itong nilusong sa baha. Start. Yun. Yung guys, sumandar pa rin siya. At wala naman siyang naging ingay. Yun. Ayos pa rin yung kanyang andar. Yun. Okay. Yun guys, ang ating ginawa. Patay natin. Start ulit natin guys. Okay. Yun. At check natin yung ating dipstick ko nagkaroon ng blue bay. So yan guys, wala po. Ibig sabihin, hindi po tinamaan yung ating piston. Piston ring dyan guys. Hindi po siya nag blue bay. Ayun guys. So yan, okay. Wala pong blue bay na naging income. At siyempre, check natin yung ating tubig kung may bulwak. Yun. Normal pa rin siya guys. Wala pa rin siyang problema. Yan guys, walang bulwak. Okay. So, awa ng Diyos. Walang naging problema dito sa ating makina. So, okay pa rin siya. Yun lang ang ginawa natin dyan. Patay muna natin guys. So ito po guys, papandalin natin uli yung ating ginawang 4 chip 1 na hindi electronic. So ito guys, ito yung nabaha na nalubog sa baha na pinalabas lang natin yung tubig sa ating mga nozzle. So start ulit natin guys. Ganito po. Nakauna yan yung ating susi. I-start na lang natin guys. So ito po yung guys. Pandalin natin. Yan. Mandar po siya guys. So, walang naging problema dito po sa ating mga nozzle o sa ating makina guys. Wala po siyang naging problema. So, okay naman yung kanyang lipstick. Walang blue bay. Dito po sa ating inner cap. Is okay naman. Ayan guys. Wala pong puting nausok o walang tumatalsik na langis na bobo. Ang dating po naman sa ating radiator cap is okay naman guys. So, yun lang po guys. Ang may advice ko lang po guys sa mga driver, pag ganito pong inilulusong nyo sa baha, sana po, pag nakahigop pa rin ng tubig yung inyong makina, wag nyo na pong papandarin kung sakaling namatay. Hayaan nyo nang hindi na siya umandar o wag nyo lang iredondo para mas hindi lalong lumala ang sira ng inyong sasakyan. At kung sakali man pong nakahigop, hilahin nyo na lang or itabi nyo na yung sasakyan. Tapos, ang pwedeng gawin dyan guys, tanggalin nyo yung hose dito guys, and manifold. Tapos, ang gawin ay tanggalin yung mga nozzle. At pagkatanggal ng nozzle guys, ikutin ng sigunyal sa pulley. Tapos guys, pagkatapos ng maikot, saka nyo guys i-redundo para yung tubig dito sa loob ng ating makina ay may labas yung tubig na nandito sa loob ng ating mga piston. Pag hindi nyo po, pag itinim nyo po ng andar yan na hindi na nakakalabas ang tubig dito sa ating sa loob ng makina guys, ay nababaluktot po yung ating connecting rod kasi wala po siyang nasisigawan. Hindi gaya ng tinatanggal dito sa ating mga nozzle ay nakakalabas po yung tubig at ang compression niya ay nilalabas po yung tubig dito po sa ating makina sa loob ng piston. Yun po guys ang may sasuggest ko po pagdating po sa mga ganitong sasakyan. Mapag-gasoline man yan, mapag-diesel. Ang gasolina naman, spark plug po ang tatanggalin pagka ganitong nilulubog po sa baha o inaabot ang baha o nailulusong sa baha. Yun guys po ang may sasuggest ko po pagdating po sa ganito. Wag na pong itutuloy sa pagpaandar pagka nailusong nyo na sa baha o nakahigop na lang tubig ang ating makina. Sa lahat po ng driver, yun po ang may masasuggest ko po pagka nailusong sa baha. Kahit sino man driver po, ang advice ko lang po, pag nalusong sa baha ang inyong truck o ang inyong sasakyan, pag nakahigop ng tubig yan, huwag nyo na pong papandarin. Ang maganda niyan, ipatuwing na lang, ilagay sa isang tabi, tapos saka na lang tanggalin yung tubig sa loob ng ating makina, saka na lang buksan ang mga nozzle,
tsaka eridundo para matanggal yung tubig sa ating loob ng makina. So yun lang guys, ang tip na bibigyan ko sa inyo. At ngayon, awa ng Diyos, wala po tayong malaking trabaho na ginawa. Ayos naman ang ginawa natin. So yun lang guys, ang maibibigay ko na advice pagdating po dito sa ganitong sasakyan. Pag ilulubog po sa baha, yun po guys, ang maititiro ko sa inyo. Maraming salamat po.